para mabigyan natin ng leksyon yung mga Chinese na tayo naman po, we have that resolve to defend our territory. Di ba? Maka iniisip ng mga Chinese na takot tayo. Di ba? Kasi yung tingin ng mga Chinese sa atin, mahina tayo eh. Gusto na mga kababayan pasimula ni dating Associate Justice Antonio Carpio ng Supreme Court yung pagdidrill ng gas daw dyan mga kababayan sa Recto Bank. Nasobrahan yata man po Justice Carpio yung inyo pong excitement. Paano natin gagawin yon na magsisimula tayo ng drilling para makuha natin yung gas deposit dyan sa Recto Bank? Yung pagatid nga po ng pagkain sa mga sundalo doon sa Sierra Madre, problema na natin. Di ba? Nagkikipagpatintiro po tayo sa mga Chinese. Ito yung sabi niya, urgent task. Sabi po ni Carpio, urgent task to get gas in Recto Bank amid WPS crisis, says Carpio. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwentong ito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Saka may magamit po tayo sa drilling. So sabi niya, the urgent task niya at hand is for the government to begin oil exploration and get gas in Recto Bank or Reed Bank amid heightened tensions in the West Philippine Sea, said former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio in a television interview mga kababayan kahapon. Maganda din sana yung suggestion po ninyo, pero sabi nga natin mga kababayan, first things first, dapat unahin natin yung dapat unahin. Paano mo man ididrill yan? Problema nga natin po yung pagatid ng pagkain sa ating mga sundalo na naka-poste dyan po sa BRP Sierra Madre. Kailangan pa natin makipagpatintero sa mga Chinese. Di ba? Unahin muna natin yung security. Siguro pag nakaposisyon na dyan, naka-station niya, mga kababayan, pero siyempre makikihati din yung Amerika. Hatian natin yung Amerika kung alibawa, bigay natin, wala man tayong technology, ibigay natin yung kontrata sa American company. Pero sila, mga kababayan, kasama natin sa magbabantay dyan sa Recto Bank. Di ba? Yung warship ng Amerika naka-station dyan para hindi maharas yung magdidrill. Yun, maniwala pa ako. Pero kung ngayon, hindi pa man po nagsisimula yung joint patrol, sea patrol ng Pilipinas at ng Amerika, malabo yung suggestion mo, Justice Carpio, na we just start with the exploration. Mahirap. At saka sinong investor yung pupunta dyan para mag-drill? Hindi secured yung area. So ang maganda siguro, mga kababayan, siguro pinag-iisipan na rin ng ating administrasyon kung paano sisimulan mga kababayan yung exploration. Lalo pa, ang concern kasi mga kababayan ni Carpio, paubos na po kasi yung Malampaya gas. Tama naman yung mga concerns niya. So, importante na immediately makapagsimula tayo dito. Kaya lang yung security nga yung problema.
So sabi ni Carpio, we have no choice anya but to get the gas in Reed Bank. Our economy will suffer tremendously if we do not do so. Said Carpio, one of the legal luminaries that helped the country win a 2016 arbitral ruling against China's massive 9-dash line claim dito po sa South China Sea. So anyway, may punto naman po siya. Kailangan natin talaga na magmadali kasi pag naubos na po yung malampaya, saan na tayo kukuha po ng ating energy requirement? So sabi niya, at present niya, the Malampaya gas field supplies, the Malampaya gas field supplies 40% niya of the energy requirement of Luzon. And without fresh supply niya from Reed Bank, the country might resort to importation, which is very, very expensive niya. So tama naman po yung kanyang mga sinasabi po. So sabi niya, if we import niya, I estimate our energy cost in Luzon will go up by 50%. And that will be devastating to everybody. That will fuel inflation and consumers will suffer. Sabi po ni Carpio, yung nangyari anyang water cannon ng mga Chinese sa atin noong August 5 on Philippine vessels was a threat to Manila not to send our survey ships to Reed Bank. I think that is connected. For me, it's very clear that they are flexing their muscles to intimidate us not to send our survey and drilling ship to Reed Bank. Yun na nga po. Kaya importante muna na ayusin natin yung security kasi papadala tayo ng survey ship. Iaras lang. Di ba? Pero kung halimbawa may naka-station na tayo dyan na warship with America na magbabantay para hindi tayo maharas, di pwede na nating simulan. Kasi pag inatake tayo ng China, di World War III na yan. And I think magdadalawang isip mga kababayan, yung China na simulan nila yung World War III. Alam naman nila kung gaano kalakas mga kababayan yung military ng Amerika plus our armed forces. At alam ng China na pag nangyari yon, hindi lang yung Amerika at Pilipinas ang makikisali sa gulo. Pati yung Japan, Australia, South Korea, in other countries na may interest po dito sa West Philippine Sea. So, importante po na may malakas mo ng puwersa na nandito po. Kaya sabi natin, first things first, yung dapat gawin natin dito sa West Philippine Sea. Secure the area, then we start with our drilling operations. Tama pa? Ngayon, sabi naman po ni Defense Secretary Gibo Teodoro, stop invasion niya. Pinagsabihan niya yung mga Chinese, kung talaga niyang sincero kayo na makipag-usap sa amin. Kasi yun ang yun ang sinasabi ng isang Chinese official po. Kasi pinopos nila, tulad ng dati, yung bilateral talks. At tayo pa yung binabaliktad tayo. May pagkaluko-luko talaga ito mga Chinese. So stop invasion by intimidation in construction of structures in the West Philippine Sea if it is sincere niya in calling for peaceful dialogues to resolve maritime tensions. Kami pa yung pinagsabihan ninyong peaceful dialogue. Dati man kaming peaceful. Kayo ang hindi peaceful. Kasi gumagamit kayo ng intimidation, harassment. Kaya sabi po ni Gibo, how can China ask us to stop
when they have been relentless in their acts of invasion. To me, it is simple. It is okay to talk, but we should be on equal terms. Sabi po mga kababayan ni Gibo Teodoro. Meanwhile, mga kababayan, sabi naman ng Philippine Coast Guard, the Chinese may be regularly monitoring Filipino vessels heading for Ayungin, yung Ayungin Shoals, as shown by the prompt arrival of their ships, usually from different directions, during resupply missions of the Philippine Coast Guard for troops stationed on BRP Sierra Madre. Naka-monitor po talaga kasi ina-announce ninyo. Last time in-announce uli ninyo na magsasagawa kayo ng resupply mission. Kaya ayaw nang umalis. Kaya nga, sabi ko po sa inyo, kung gusto ninyo na gusto talaga ninyo announce, transparent, di i-cover na ninyo, full coverage yung resupply mission. Para kung halimbawa umatake yung mga Chinese, di alam agad. Alam agad ng mga mamamayang Pilipino at ng mga allied countries natin na they're attacking us. At para makapagpalabas sila ng condemnation at maybe para mapadali yung pagsaklulo nila. At tayo naman po, yung mga mamamayang Pilipino, ay di makagawa din ng mga nararapat na paraan, na mga aksyon, mga kababayan. Hindi ko nasabihin kung ano yung dapat na gawin. Bahala na niyan yung ating armed forces. Di ba? Sila naman yung may alam niyan. How to respond forcefully. Para mabigyan natin ng leksyon yung mga Chinese na tayo naman po, we have that resolve to defend our territory. Di ba? Maka iniisip ng mga Chinese na takot tayo. Di ba? Kasi yung tingin ng mga Chinese sa atin, mahina tayo eh. Di ba? Mahina yung ating armed forces. Laging ina-announce ng gobyerno. At mahina yung ating loob. Yun ang problema. Sabi ko nga, yung kainaan dapat natin, huwag na ninyong i-announce. Ba't pa ninyo pinapangalandakan yung mga kainaan? Sabi ko nga sa inyo, learn from the Israeli people ng kanilang resolve. Napakaliit na bansa, the size of Bicol region. And 7 million siguro yung population nila ngayon, o 7 to yun sa buong mundo siguro, mga 11 million yung mga Hudyo. Pero walang makasindak sa kanila. Because they have that courage, they have that resolve. Mga Israelis, patay kung patay, pati mga kababayan po, may Armalite. Nakita ninyo? Kahit sa shopping mall, ikaman daw, mga kababayan na yung lahat ng kalaban gustong i-wipe out. Yung mga Iranians, mga Muslims, mga Arabs, yung lahat kalaban ng Israel, lalo na yung Iran po, gusto nilang i-wipe out from the face of the planet Earth. Yung mga Israelis, sabi ng mga Hudyo, sinong tinakotan niya ninyo? Sige, try ninyo. Kung hindi naubos tayo rito. Di ba? Isasama namin kayo before ninyong ma-wipe out kami. Kasama kayo sa malilibing dito sa Israel. Ganon ang resolve ng mga Hudyo. Dapat ganon din tayo sa mga Chinese. I-try ninyo mga Chinese. Sama-sama tayo niyan sa hukay. Kahit maliit tayo, dapat ganon. 110 million tayo. 1.2 billion kayo. O, sino yung talo niyan? Mas marami kaming tatamaan sa inyo. Di ba? Dapat yung mensahe natin klarado. Our resolve.
to defend the country. Tulad ng lupang hinirang. Dapat malinaw yon sa mga Chinese. Marinig mo kay Mao Diggs. Baka niya, nakakatakot niya. Huwag ninyong, nakakatakot man talaga, pero huwag ninyong sabihin, natatakot kayo. Lahat man takot po na mamatay. Sino bang, hindi takot mamatay? Di ba? Kaya lang, pag yung tao, sabi nga, instinct yung ng tao, pag pinos mo na to the limits, hindi pwedeng, hindi man lang tayo makakagat man lang kahit konti. Di ba ganon yung dapat nating sinasabi sa mga Chinese para makapag-isip-isip sila na pag trinay nila, damay sila. Kaya mabuti pa na mamuhay tayo ng tahimik. Ganon. Kaya yung aking pong suggestion to the defense and security officials natin, learn from the Diyos. Kung bakit sila ganon, nirerespeto ng buong mundo, nirerespeto ng mga enemies, hindi basta sila sumusugod, pinag-iisipan nila. Kasi po, suicide yung mga Hudyo. Never na masindak mo po. Pinapaulanan ng mga rockets po ng mga Hezbollah at saka lahat ng kalaban sa mga terrorist. Pag tama ng rockets po, takbuhan muna siyempre. Maya-maya niyan, parang normal. Di ba? Balik sa normal na pamumuhay yung mga Hudyo. Nasanay na sila na pinapaulanan ng mga rockets. Di ba? Pero yung wristback nila talagang makikita ninyo kung paano dinudurog yung mga kalaban. So, doon dapat yung ating armed forces nagpapadala ng mga cadets at mga sundalo, mga officials. Ang problema sa inyo dyan sa armed forces, nagpadala kayo ng mga kadete sa Beijing Military Academy. So, brininwa siguro, tinuruan sila kung paano maging makapili. Tingnan ninyo, maraming makapili po. Yung sympathy po, nasa China. Kaya sabi ko, tahimik na ngayon. You have to investigate sino ba ang pasimono ng pagpadala ng mga cadets sa Beijing Military Academy para ipako natin sa krus. Traitor yun. Sabi dito ng Coast Guard, the swarming of the 6 CCG vessels happened a day before the resupply mission. For them to effectively block the resupply mission of the PCG in the Armed Forces of the Philippines. Paano hindi po mamonitor? Unang-una, inayaan ng gobyerno na yung mga Chinese telecommunication companies makapaglagay ng tower diyan sa loob mismo ng kampo ng Armed Forces. Nagtaka pa kayo? Siguradong may spy, naririnig. Pag nag-communicate kayo, kasi nandun yung tower. Alam ninyo kung gaano ka-sophisticated, ka-advanced yung technology ngayon ng mga Chinese? Hindi man ninyo inalam? Naka-monitor sila. All the time. Bili tayo ng bili ng mga produkto po na may mga embedded chips yata and mga applications po. Mga apps. Spying device. Kaya nga sa Australia po, pati sa Amerika, yung mga produktong electronics,
Pinagbawal na nila. Yung mga CCTV galing sa China, pinabaklas po. Sa mga streets ng Australia, pinabaklas po. Kasi may spying device embedded. O, sino yung nag-approve? Sino niya, Mr. Maravillas? Kayo na po ang magpangalan. Sino yung barkada dito sa sa Pilipinas? Sino mga opisyal yung barkada na nag-approve? Ayun, yun po ang salarin. Kaya nagtaka kayo kung bakit laging nalalaman, napapakinggan yung lahat ng pag-uusap ninyo. Sabi ng Coast Guard, that is a possibility. Maybe they can monitor us. Talaga? I do not know. Via satellite through automatic identification system. There is a possibility for the Chinese government to monitor our movement for resupply. PCG spokesman Commodore J. Tariela said yesterday in an interview ng mainstream media. Nagtaka pa kayo? Inayaan ng armed forces? Ngayon, natakpa na yung isyong yon, mga kababayan. Yung mga senador, iba na yung mga pinagtutuunan ng atensyon, kung ano-ano na lang, sabog na. Noon, may congressional inquiry na po tungkol dyan sa mga pagtayo ng mga towers ng dito. Pero natuloy pa rin. Itong mga companies na to owned by China, paano hindi sila makapaniktik dito sa atin? Na lahat na lang ng company rito, pati yung mga security risks, napasok na nila. Sino yung may sala? Kaya sabi ko sa inyo, pipili tayo ng mga leaders na pro-Filipino. Yan kasi, hindi ba ninyo napag-aralan to sa eskwelahan ninyo po? Sabi ni Tariela, he recalled that Chinese vessels started swarming around the vicinity of Ayungin Shoal in the West Philippine Sea on August 4 or a day before the two PCG ships, BRP Cabra and BRP Malabrigo, and two resupply boats arrived in the area for a resupply operation. Nakaabang na. What? Nakita ninyo? The PCG had to call off the mission after the China Coast Guard blasted one of the Filipino vessels with water cannon. Only one resupply was able to unload its cargo of provisions for the soldiers of Sierra Madre. Isa pa, daldal ng daldal yung mga sundalo ninyo. I-check ninyo. Baka may mga spies na nasa loob. When we tracked the 6 Chinese Coast Guard vessels, we were able to monitor that they came from different places, anya. It just so happened that on the day of the resupply mission, that is the time they came to Ayungin Shoal, sabi ni Tariela. Yung pag-uusap po ninyo, namamonitor nila. Pinagtatawanan kayo ng mga Chinese. Marami silang spies sa paligid, dyan sa tabi-tabi lang ninyo siguro. Napasok lahat. Tariela explained that only a few CCG ships in Chinese maritime militia vessels would stay in the vicinity of Ayungin Shoal during ordinary days or when there is no resupply mission. Pero pag may resupply mission na po na papunta, ay biglang nagsaswarming na po. Biglang dumarami. Anyway, yun man lang po mga kababayan. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application.
you will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Di man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.